Bakit nararanasan ng tao na magkaroon ng karamdaman? Bakit may gumagaling at hindi gumagaling? Marahil isa ka sa nagtatanong sa iyong sarili kung bakit nagkakasakit ang tao o bakit ikaw pa ang tinamaan ng sakit na ito. Sa totoo lamang, ang orihinal na plano ng Panginoon sa atin ay walang sakit at walang karamdaman. Sinasabi sa Genesis chapter 1 verse 31, nakita ng Diyos ang lahat ng kanyang nilikha at ito ay napakabuti. Nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ng ika-6 na araw. Isang walang kasalanang mundo, walang sakit at walang kapintasan at perpektong buhay na inilaan kina Adan at Eva. Ngunit nasira lamang ito ng dahil sa kasalanan at mula doon ang sakit at kamatayan ay pumasok sa sangkatauhan. Dahil sa kasalanan, ang kahihiyan ay dumating sa sangkatauhan. Ang mga babae ay makakaranas ng sakit sa panganganak at ang trabaho ay magiging lubhang mahirap. Ang sakit at kamatayan ay lumaganap sa sangkatauhan at ang pinakamasama sa lahat, ang kamatayan ay pumasok at ang sangkatauhan ay babalik sa alabok. Ang karamdaman ang isa sa naging consequence ng kasalanan na ginawa ng unang tao at hanggang ngayon ito ay hindi na maiiwasan. Ito ay maaaring tumama sa atin dahil sa ating sariling kasalanan. Sa kabila nito, alam natin na ang Diyos ay hindi nagpabaya sa kanyang nilikha simula pa sa lumang tipan at sa bagong tipan. Sa pagdating ng Panginoong Jesucristo, saan man siya pumunta, pinapagaling niya ang mga may sakit, nagpapagaling siya ng mga bulag, pipi, bingi. Nagpapagaling siya ng mga kitungin, ang babaeng dinurugo ng ilang taon. Nagpapalayas din siya ng mga masasamang espiritu. Sa pool ng Bethsaida, napakaraming tao rin ang kanyang pinagaling at napakarami pang mga pagpapagaling na maaaring hindi na naitala sa Biblia. Kahit na nga bumalik ang Panginoong Jesucristo sa langit, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang pagpapagaling. Ang mga apostol ay binigyan din niya ng tiyak na kapangyarihang magpagaling ng mga may sakit at sa loob ng 37 taon, nagpunta sila saan man at pinagaling ang mga nakakarinig ng kanilang mensahe. Mula noon hanggang ngayon, ang Panginoong Jesucristo ay hindi nagbabago at patuloy pa rin siyang nagpapagaling. May dalawang uri ng pagpapagaling. Una, ito ang tinatawag na divine healing o banal na pagpapagaling sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo. Ang susi para sa kagalingan ng isang tao ay ang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Malinaw na kung tayo ay tunay na nananampalataya sa Panginoong Hesus, mapapagaling niya tayo anuman ang ating karamdaman. Ito ang pangako sa atin ng Panginoon. Sabi nga sa Juan chapter 14 verse 12 to 14, "Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anuman ang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Tandaan mo, kung gusto mong gumaling sa iyong sakit, kahit anong klaseng karamdaman iyan, kayang-kayang pagalingin niya ng Panginoong Hesus basta meron kang pananampalataya sa Kanya." Sa Santiago chapter 5 verse 15, pagagalingin ng Diyos ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, palalakasin siyang muli ng Panginoon at kung siya ay nagkasala, patatawarin siya sa kanyang mga kasalanan. Ikalawa ay ang mga doktor at medisina. Ginagamit din ng Diyos ang mga gamot at mga doktor para sa pagpapagaling ng mga may sakit at nakikita ito bilang instrumento ng Diyos. Ginamit ng Diyos ang kaalaman ng mga doktor at medisina para magdala ng kagalingan sa mga tao na sumasalamin sa kanyang pangangalaga at kapangyarihan. Bagamat ang Diyos ang tunay na pinagmula ng pagpapagaling, ang mga tao kabilang ang mga doktor at mga medikal na professional ay nakikita bilang mga instrumento kung saan gumagawa ang Diyos. Pero palagi nating tatandaan mga kapatid na bagamat ginagamit ng Diyos ang mga doktor at medisina para gumaling ang isang tao, kailangan pa rin natin higit sa lahat ang pananampalataya sa Panginoon at hindi lang tayo dapat na umasa sa doktor at sa medisina. Tandaan na ang pinaka-ultimate source ng kagalingan ng tao ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos pa rin. Tandaan ang pananampalataya sa Diyos ay isang regalo sa tao. Binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya. Ito ay magiging iyo upang gamitin at ang banal na pananampalataya ay nagdudulot ng himala. Napatunayan na natin ito sa Biblia na walang anumang hindi kayang pagalingin ng Diyos kung ikaw ay mananampalataya na gagaling sa pamamagitan niya. Sa Isaiah chapter 53 verse 5, "Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap." Sa pamamagitan ng pagdurusa ng Panginoong Hesus, natatanggap na natin ang espiritual na pagpapagaling, kapayapaan at kapatawaran. Kung minsan ginagamit din ng Diyos ang karamdaman upang maisakatuparan ang kanyang kalooban. Una, para mas mapalapit ka sa Panginoon at mas magtiwala ka sa Kanya. Minsan umaasa tayo sa ating mga sarili o di kaya ay sa mga tao habang hindi nabibigyang halaga ang Diyos.
Nais ng Diyos na makita mo na siya ay may kayang gawin sa buhay mo at siya ay higit na makapangyarihan sa ano pa mang inaasahan mo sa pamamagitan ng sakit. Maipapakita mo ang kaluwalhatian ng Panginoon sa itong buhay na patotoo para sa mga tao. Dahil dito, maraming mga tao ang magkakaroon ng lakas ng loob, bagong pag-asa at pananampalataya sa Panginoon. Kapatid, meron ka bang karamdaman? Iyan ba ay malala na? Mahirap gumaling o wala ng lunas? Ito lamang ang sigurado, tandaan mo. Walang imposible sa Panginoon at kaya niyang pagalingin kahit anong pang klaseng karamdaman iyan. Ang Diyos ay si Jehovah Rapha, Diyos na nagpapagaling. Kayang pagalingin ng Diyos ang lahat ng sakit, maging ang mga walang lunas dahil siya ang ating banal na manggagamot. Mula noon hanggang ngayon, hindi nawawala ang kanyang kakayahang magpagaling at hindi nababawasan ang kanyang pagmamahal sa kanyang mga tao. Ang Diyos ang dakilang manggagamot at lahat ng pagpapagaling, pisikal, emosyonal at espiritual ay sa Kanya. Ngunit bakit may mga taong hindi nakakatanggap ng kagalingan kahit na matapos ang maraming pagsusumamo at pananampalataya para sa awa ng Diyos? Tandaan mo, tayo ay pansamantala lamang dito sa lupa. Sa Hebrew chapter 11 verse 13, ang lahat ng mga taong ito ay namuhay ayon sa pananampalataya hanggang sa mamatay na hindi nila natanggap ang mga ipinangako. Ngunit natanaw nila ang mga ito, nahikayat sila at nanghawakan sila dito at inamin nila na sila ay mga dayuhan at mga pansamantalang nanunuluyan sa lupa. Isang patunay na ang mundong ito ay hindi ang ating huling tahanan. Tayo ay mga dayuhan lamang, hindi ka man nagkaroon ng kagalingan sa lupa. Ngunit may pangako ang Diyos. Ito ay isang pangwalang hanggan at doon sa langit mararanasan ng mga tao ang ganap ng kagalingan ng katawan. Kaya't hindi tayo dapat na lubang mag-alala sa ating pisikal na kalagayan dito sa lupa. Ngunit higit sa ating kalusugang espiritual kung saan ay may pangakong buhay na walang hanggan at kagalingan magpakailanman. Sabi nga sa Pahayag chapter 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng panambitan man o ng hirap pa man ang mga bagay noong una inaparam na. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.